Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, FLM Family, FFCI Worldwide. Saan man sulok ng mundo tayo naroroon ay pagpalain tayo ng Diyos bawat isa. Gayon din pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag, Francis Leo Antonio Marcos, ang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Apulakay. Medyo mabigat yung araw ko ngayon mga kaibigan. Kahapon Lunes, petiks-petiks lang yung ginawa ko. Konti lang yung gagawin ko, pinaabot ko ng alas 12 ng gabi. Kanina naman, binawian naman ako ng supervisor. Pinakala akong 3 malalaking pod. Ng patuting. Tapos pinag-knockout ako nung yung ganun-ganun ako. Ang dami mga kaibigan. Siguro mga 70 pirasong ganun ako. Ang bigat at sakit ng mga katawan ko. Pero okay lang yan. Yan hindi tayo maayaw sa hamon ng buhay. 2 Tylenol lang yan. Larga na naman. Mga kaibigan, pinupuntirya na naman ni Ngak-Ngak mga kaibigan, tsaka ng mga lawlawers mga kaibigan, yung ating Security Exchange Commission mga kaibigan. Ano ka, si Kibuloy na stop na? In your dreams, Ngak-Ngak, di ba? In your dreams, di ba? Kahit araw-arawin kita, kayong mga Judas Barabas Estas, dapat lang dahil kayo ang mga tunay na kalaban ni Francis Leo Antonio Marcos. Kayo ang mga traidor, Judas, di ba? Patuloy kayong naninira sa pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Pero hindi nyo magugupo ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Ang tangi nyo na lang magagawa is lasapin ang inyong pagkabigo. Hindi nyo kaya. Yan ang real talk dyan mga kaibigan. O diba? Ito na naman mga kaibigan, pinagmamalaki na naman ng Ngak-Ngak mga kaibigan. Yung yung Bex video yata ito mga kaibigan, yung nasa Singapore. May pal na naman mga kaibigan. Engineer pala ito mga kaibigan. Chodulo. Tapos yung kino-question na naman yung natin. Lahat ng pinasa nyo dyan sa SEC is wala na lahat yan. Walang kwenta, walang bearing, walang substance. Diba? Ngayon nagtataka kayong maigi kung paano narehistro ang Filipino Family Club Inc. Ngayon, diba? Gagawa na naman kayo ng paraan, pero hindi na kayo uubra sa pagkakataon na to. Tingnan natin kung umubra pa yung mga email ninyo. Dahil legal ang Francis Leo Antonio Marcos na FFCI. Pakatandaan nyo yan, Ngak-Ngak. Wala ka kasing alam Wala ka kasing alam, diba? Tingnan natin kung hanggang saan ngayon yung galing mo, di ba? Inahamon na nga kayo ni Sir Dong Batalan na yung ipapatigil nyo yung FFCI worldwide. Tingnan natin kung kaya nyo ngayon. Yan ang tanong ko dyan, kung kaya nyo. Hindi nyo nga makuha yung mga supporter Sinasukir na nasukir nga lang, hindi nyo makuha Si Sir Alfa Romeo nga, hindi nyo makuha. Mga supporter pa, Anak ng patuting kayo, Talaga mga traidor talaga kayo. Gawa-gawa kayo ng mga paraan, Mga talunan, anak ng patuting. Pakinggan pa natin. Magdadrama si Bex Video, mga kaibigan. Eto si Sharing is Caring, ang comment niya dito. Huwag kang tumigil hanggang hindi pa dumating ang para sa'yo. Sabi nga, ang lahat ng panglalait ang panghusga sa kapwa ay may kabayaran. Ang lahat ng gumagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa ay may kaparusahan. Yan ang tandaan mo, Makmak Pablo. Kung inaakala mong ang lahat na iyong ginagawa ay pangmatagalan o panghabang buhay dito sa mundong ginagalawan mo, ay pangsamantala lang. Kaya sige, huwag kang tumigil. Kapag dumating na ang tamang panahon sa iyo, sana hindi mo maranasan kung ano ang iyong ginawa ay siya ring babalik sa iyo. Kaya, good luck. Ayun mga kaibigan, diba? Talagang ayun ngayon mga kaibigan Sabi niya, hindi daw siya magla-live bukas mga kaibigan.
Dahil pagsasabayin daw niya yung yung celebration daw nung birthday nung yung Rosalina raw. Tsaka itong kinakasama niya dyan sa Malaysia, mga kaibigan. Siyempre, ngak-ngak. Anong regalo mo kay Rosalina? 'Di ba? Padalahan mo naman ng regalo doon galing diyan sa Malaysia. Padalahan mo naman ng isang medyo maganda-gandang bag o kaya medyo mamahaling pabango. Ipadala mo naman doon sa Amerika. Anak ng patuting, oo. Parang ang mangyayari niyan kakabig ka na naman, 'di ba? Super chat na naman yung mga kaibigan ng mga kupalugs. Gagamitin niya, siyempre. Birthday, mga kaibigan, siyempre gagamitin ni ngak-ngak ito. Excuse me, yung pagkakataon na yan para makadali na naman sa mga kaibigan, siyempre. Tapos yung mga iba pa dyan oy, happy birthday, mga ganito ganyan, sabay, anong gusto mo anak, yung mga ganito ganyan. Kasi maraming mga epal dyan, mga kaibigan. Ako, tiba-tiba na naman yung mga kaibigan. Asahan natin sa mga susunod na mga kaibigan, may mga unboxing na naman dyan. Padadalahan na naman yan ng mga chipanga. Ikaw ang bumili ngak-ngak, huwag mong iasa doon sa mga mga style nyo, bulok Gagamitin mo na naman isang araw para kay sa kinakasama mo dyan. Para sa super, tingnan natin mga kaibigan. Abangan natin yung live day, mga kaibigan. Tingnan natin kung makakapagbigay tayo ng reaksyon. Pakinggan nga natin ito, mga kaibigan. Sharing is caring, FLM Vlog. Napaka-bobo mo. Sasabihan mo ng bobo yung tao, di ba? Ikaw isang damakbak na pagkabobo. Traidor, ahas. Di ba? Tama yung sinabi ng tao Tumpak na tumpak sa'yo, di ba? Unang-una, illegal ka dyan sa Malaysia, di ba? Wala kang karapatan dyan. Malapit ka ng mahuli, di ba? Ang laki ng problema mo ngayon sa pananalapi. Yung bahay mo aamagin na lang, hindi na matatapos. Siyempre makukulong ka pa dyan sa Malaysia. Baka ibenta pa nga, mga kaibigan, yung bahay na pinagagawa nito Pagka pinatawan nito ng ng penalty, kung magkano yung babayaran niya sa Malaysian government, iyak ito, mga kaibigan. Lahat ng sinabi ni sharing is caring, mga kaibigan, magaganap lahat ito kay ngak-ngak. Sigurado yan, mga kaibigan, di ba? Yung ginawa niya sa pandemic hero, yung patuloy niyang paninira sa magagandang layunin ni Francis Leo Antonio Marcos, gayon din sa FFCI na itinatag ni Francis Leo Antonio Marcos, is talagang darating sa'yo ang karma, ngak-ngak. Tandaan mo yan. Malapit na, di ba? Chill ka lang, sige. Alam mo bang etong mga kinomit mo ay saktong-sakto lahat kay Norman Mangutin Pulao? Di ba? Ganun yan, mga kaibigan Pag sapul siya, doon sa sinabi, mga kaibigan, ang ibabanat niya, yung apulakay natin, mga kaibigan, wa-effect na sa amin yan, ngak-ngak. Dahil kami dito, handa kami maghintay kay Francis Leo Antonio Marcos. Pakatandaan mo yan, hindi na umi-epekto yan. Luma na yung mga style mo. Diba? Sapul siya rin, mga kaibigan Nagngingit-ngit na naman si Itik. Diba katulad yan? Huwag kang tumigil hanggang hindi pa dumating ang para sa'yo. Diba hindi tumigil si Pulaong hanggat hindi pa dumarating yung karma niya? Patuloy siya sa panloloko. Patuloy siya sa panggagago. Patuloy siya sa pambibiktima, pangbubutol, pang-human trafficking. Wala ka na bang ibang-iba ba ito, ngak-ngak Gas-gas na yung plaka na yan, ngak-ngak Wala namang naniniwala sa'yo. Hindi ka ba nauubay? Oo, lats ka na naman lagi kitang kinukulit wala kang magagawa, di ba? Ikaw ang gusto kong i-content dahil Judas Barabas ka, di ba? So, pag may aakyat sa'yo dyan, siyempre damay na yung aakyat Pakitin mo naman si Lisang Muta. Diba? Hindi ko na nga nabigyan ng reaction yung kay Jokla tsaka kay Spermcell nakapatuting talaga. Patuloy nga natin, mga kaibigan. Hindi siya tumigil sa panglalangrabbing, sa pang-i-scam. Sabi nga hindi na tumitigil sa panglalangrabbing, sa pang-i-scam. Kwento lang yan Kwento ka lang ng kwento May ebidensya ka ba?
Ha? May pinanghahawakan ka ba? Wali! Alam kasi sinasabi mo, kasi nungalingan, o di ba? Utos lang ni Lawlaw yan, kaya nagkakaganyan-ganyan ka. Ang hirap kalaban ng konsensya, ngak-ngak, ano? Tingnan mo yung itsura mo, yung mata mo talaga lubog na, itim na yung ganito, maawa ka naman sa sarili mo, anak ng patuting. Ang lahat ng panglalait at panghusga sa kapwa ay may kabayaran. Minura-mura mo si Arnold Flavio. Minura-mura mo yung lahat ng mga tao na nakakita ng iyong kabudulan. Ganun na nangyari kay Culaong, no? Nakita ng mga reporter ang pambubutol ni Culaong. O, di ba, galit na galit siya. Nakita daw. Nasaan yung video na na nakita? Ipakita mo, ngak-ngak. Yung ebidensya ang ipakita mo. Wala ka naman pinakikita ng ebidensya eh. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak eh. O, lahat yun may kabayaran. Ang lahat ng gumagawa ng hindi maganda sa iyong kapwa ay may kaparusahan. Binenta ni Culaong yung mga kababayan nating kababaihan sa ibang bansa. Sigurado ka ba? Nakakasiguro ka? Nakakasiguro ka? Ha? Ha? Ano ka, judge? Ha? Nakakasiguro ka, ngak-ngak? Ano ka, judge? Anak ng patuti ka, ngak-ngak, oh. Ang tindi mo na pala ngayon. Judge ka na pala ngayon. Tuloy pa natin. Galit na galit mga kaibigan doon sa nag-comment. Ano ngayon? Pinagpapayaran niya yun. May kaparusahan talaga yan. O kung inaakala mo na ang lahat ng iyong ginagawa ay pangmatagalan o panghabang buhay, dito sa mundong ginagalawan mo ay Yun. Sapul na sapul siya rin mga kaibigan kasi nung pag-alis pa lang nila, nung paghuhudas pa lang nila kay Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan, mga 1 linggo, 2 linggo mga kaibigan, ramdam na kagad ni ngak-ngak mga kaibigan. Sapul na sapul kagad siya. Yung impact sa kanya, yung karma sa kanya, dumating kagad mga kaibigan. Unang-una, mahigit 10,000 yung nalagas kagad dito sa yung mga active na subscriber niya mga kaibigan. Ang sakit ngak-ngak, diba? Asa na yung mo noon na na sabi mo na, excuse me, yung sabi mo na na mamimigay ka ng may pamimigay daw siya eh. Pag umabot daw ng ng 300,000 yung subscriber niya. In your dreams, hindi mo na maaabot yan, ngak-ngak. Hindi mo kami kaya talaga kahit anong gawin mo. Ay, naku po. Samantala lang. Kaya nga, pansamantala lang na mayagpag si Culaong. Pansamantala lang na nakakalaya ka dyan sa Malaysia at darating yung oras na masusukol ka rin ng mga otoridad dyan. Ay, naku po. Diba? Kung gaano kalakas, kung gaano kataas ang kanyang lipad, ganun din kabilis ang kanyang pagpulusok, pagbaba at talagang lumalagapak. Wala kasing kaalam-alam po mga kaibigan sa mga magiging kaganapan sa mga darating na buwan. Sorry, ngak-ngak, pero malayo pa ang ililipad ng aming pandemic hero. Ang ililipad ng mga FFCI worldwide, di ba? Antay-antay ka lang at sigurado yan, ngak-ngak. Iiyak ka, nakatanghod ka na lang, di ba? Parang ang dyan eh, pagkalabas na pagkalabas pa lang ni Francis Leo Antonio Marcos, talagang para yung tinamaan ng yung para yung tinamaan ng yung ano ba tawag doon, yung bala ng ng shotgun mga kaibigan. Talagang wasak talaga yan, na dire-diretso. Tingnan mo, nga lahat yan mga kaibigan. Nakita nyo si Lawlaw, medyo lumalayo si Lawlaw mga kaibigan. Dahil iniimbestigahan na ng Security Exchange Commission si Lawlaw. Hindi na siya maka-entra doon dahil na nabukelya na yata yung galawan niya. Pinaimbestigahan na yung bangko niya, yung ganito ganyan, di ba? Wala nang kwartang i-ano si Lawlaw mga kaibigan, kaya medyo unti-unti nang umi-exit mga kaibigan.
Tingnan natin kung kailan ulit babalik ito si Laulaw. Ang laki ng damage na ano niya na nangyari sa kanya Biro mo lahat ng investor mga kaibigan nag-withdraw ng kanilang mga pera. Siyempre, delikado doon mga kaibigan, madadamay sila dyan. Pag nakasuhan dyan si Laulaw. Lahat ng sapot talaga may pinaunod. Napakabobo mo, sharing is caring. FLM Black, napakabobo mo. Anak ng patuting, Pikon na pikon ka na naman kakak. Di ba? Ikaw ang napakabobo. Hindi mo matanggap. Kasi bigo ka sa lahat ng mga plano mo, sa lahat ng mga minithi mo, na bigo ka. Di ba? Saan ang punta mo? Sa pagbulusok, yung sinasabi mong plakdang-plakda, yung dapang-dapa, darating sa'yo yan, ngak-ngak. Pakatandaan mo yan, di ba? Darating yan sa'yo. Sigurado yan ang walang mintis. Wala kang utak. Ikaw ang isang certified BTS. Masasabi mo bang ito paninira? Galing mismo to sa Security and Exchange Commission. Ano sana kung ako lang gumawa. Ano ba nakalagay dyan? Basahin nga natin mga kaibigan, Assistance to National Section Embassy of the Republic of the Philippines, Singapore, di ba? Ang nagpadala, this is pertains to the enclosed complaint that we have received from Engineer Teodulo Aiko Magdoza against Francis Leo Family Club Incorporated or FLM Family Club Inc., which now operates under the name of Filipino Family Club Internationally or simply FFCI herein attached as an Annex A. For this purpose, we would like to respectfully request for the posting of our SEC advisory against FFCI Annex B. Di ba? Talagang pinuputakti na naman nila ng mga email yung Security Exchange Commission mga kaibigan. Pero sa pagkakataon na ito mga kaibigan, hindi na sila uubra mga kaibigan. Dahil yung unang ginawa nila, na utuon nila o nabigyan nila ng pagkakataon yung ewan ko paano nila nagawa yung sa SEC mga kaibigan na mag-issue ng ganito ng security advisory mga kaibigan, di ba? Pero wala naman nangyari doon sa kanilang dalawa na hold lang. Kumbaga lalabas din mga kaibigan yung FLM Family Club na in-apply natin. Lalabas din niya kasi pagka eto tinrabaho nila ng tinrabaho mga kaibigan. Siyempre hahanapan na ngayon sila diyan ng mga ebidensya na mga kaibigan. Yung talagang mga pauuwiin ng Pilipinas kung sino yung mga gustong tumistigo, ganito, ganyan, paghaharap-harapin niya mga kaibigan. Pag wala, sila makakasuhan dyan mga kaibigan. Sigurado yan, di ba? In your website and Facebook, nire-request nila, i-post daw ulit, serve as a warning to all Filipinos in Singapore and elsewhere regarding its illegal activities. Ano yung illegal activities na ginagawa namin? Illegal ba yung tumulong sa kapwa Pilipino? Illegal ba yung mag-raise kami ng fund para maponduhan yung ibinibigay na ayuda ng FFCI worldwide? Anak ng patuting kayo mga ulupong talaga kayo. Diba? And for them to consider in dealing with any individual or group of persons acting or soliciting donation for on behalf of Francis Leo Marcos and his FFC without prejudice to further clearance or authority from the Department of Foreign Affairs. Diba? Kindly note FFCI recent change of name from Francis Leo Family Club or FLM Family Club to Filipino Family Club International, so that you could also include in your notice and or posting due to urgency of our request. Your kind assistance is prompt action on the matter will be highly appreciated. O, di ba? Panay na naman. O, di ba? So, yun nangyari nung una mga kaibigan, malinaw na pinutakti na ng pinutakti ng email. Yung EPD section ng SEC. Yun ang pinaka na ginawa nila mga kaibigan. Kaya napilitan yung SEC na magpalabas ng advisory kahit na wala silang hawak na solidong ebidensya mga kaibigan. At yan ang ipinaglalaban pa rin natin sa SEC. Pero sa pagkakataon na ito,
malabo na silang pakinggan mga kaibigan. Dahil legal na legal yung pagkakarehistro ng FFCI na Filipino Family Club. Legal na legal yan, o di ba? O ngayon, ako, kakashare ko nga lang ulit ngayon sa panibagong yung sa Bulacan namin O di ba? Ang dami nung nag-share dun sa Bulacan. Yung nag-donate para dun sa Bulacan. 150 sacks of rice, di ba? Ang ipamimigay namin dun sa Bulacan, o di ba? So, yung sa 150 na yun, o baka mahigit pa rin sa 150, isang sako nagmula kay Lolo Miguel doon. Isang sako yung nagmula sa akin doon. Siyempre, proud ako, di ba? Kasi yun yung kakayanan ko o di ba? Kayo, ano ba yung umpisa, di ba? Naalala nyo ba yung sabi ni Lawlaw noon na na yung meron silang plano ni nung Alvin ng 300 sack of rice. Nagunaw na mga kaibigan. Anong petsa na ngayon, Lawlaw? May naipamigay ka na ba? Wale! O, di ba? Kasi nungalingan. O, ibig sabihin, wala kang budget na. Ibig na 300 sack of rice, siyempre mga 300,000 mahigit yung mga kaibigan. Hindi na kaya maglabas ni Lawlaw ng gano'n. Nakita nyo kaya sila, itong mga vlogger na itong mga 14 Judas, ang talagang focus nila is yung talagang lang, yung pansarili lang nilang kikitain. Yun lang talaga yung mga focus nila, yung makapang-uto sila ng yung mga nagpupunta sa kanila, promote your channel, kakaibiganin kanila, o yung ganyan, yung mga birthday, yung mga sabay-sabay na ganyan, syempre, Rosalina, magpalaro tayo. Uy, baka sino naman dyan, magpapalaro tayo, yung channel mo, promote natin, pagpalaro tayo, sponsor, anak ng patuting. Siyempre, pag birthday, ang ini-expect ni Ngak-Ngak mga kaibigan, regalo sa kanyang kinakasama. Siyempre, magpapadala dyan si Kulot. Tsaka si Immoral. Sino pa ba? Ako si MC, parang hindi ko na nakikita si MC mga kaibigan. Parang ayaw na. Baka natauhan na naman si MC. Baka nagising na sa totohanan si MC na nagkamali na naman yata ako. Bakit ako sumama dito sa mga to? Parang mali yata yung ginawa ko. Naku, si MC, sigurado hindi kaya labanan yung kanyang konsensya. Diba? Ganun lang yan mga kaibigan. Yung pakinggan pa natin mga kaibigan. Diba? Sila lang talaga yung yung gumagawa ng mga email na ganyan mga kaibigan. Kasi ang rules yata ng EPD, pag may mga 10 hanggang 20 tao na magpapadala ng email ng iisa yung content, yung ganito ganyan, nagpapalabas sila ng advisory, diba? Pero hindi naman nag-materialize yung kanilang advisory, diba? Kasi kung nakakitaan nila ng illegal activities, itong mga inireklamo nitong mga ulupong na to, mabilis pa sa alas 4 na gumawa na ng aksyon ng SEC, di ba? Nagdemanda na yan o nagpa-imbestiga na yan mga kaibigan, di ba? Pero wala silang makita, wala silang maibutas, di ba? Ano bang meron dito? O tumutulong Francis Leo Antonio Marcos? Tumutulong ito. Nagkakaroon ito ng crowdfunding, nagkakaroon ito ng donation ng mga OFW, tapos itinutulong sa mga tao. O, di ba? Talo kayo dyan, Ngak-Ngak. Yung sinasabi ko sa'yo. Diba? Pakinggan pa natin mga kaibigan. Pakinggan pa natin. Konti na lang. Ayan. Napaka-bobo nitong nag-comment. Nakita ko to kanina. Binasa mo, di ba? Yung nagbabasa mga kaibigan nung comment ng tao, mas bobo. Sino pa ba bobobo sa'yo, Ngak-Ngak? Wala na mas bobobo pa sa'yo. Ikaw ang pinaka-ob-ob dyan, di ba? Ikaw kasi, hindi mo talaga matatanggap sa sarili mo pagdating nung araw na lumagapak ka na kasama yung YouTube mo. Yung mahuli ka lang dyan sa Malaysia at maipasok ka dyan sa oblo dyan sa Malaysia yung penalty lang nababayaran mo, di ba? Kaya siguro nagkakalubog-lubog yung mukha mo di ba? Di ba? Kaya talaga, yung pera nito mga kaibigan, ang style nito, hindi nito tinatago dyan sa Malaysia mga kaibigan. Ang pera nito, lahat doon sa Pilipinas niya pinadadala. Doon niya pinatatago. Parang sa tatay yata mga kaibigan nung babae yata, pinapatago ni Ngak-Ngak yung mga pera mga kaibigan. Pag nahuli itong mga kaibigan, wala na.
Ewan ko na lang kung ano mangyari. Mahirap na lang magsalita mga kaibigan. Kung sabihin nung Malaysian government 200,000 ringgit o kaya 100,000 ringgit bawat isa, ang laking pera ng mga kaibigan. Iyak ito si Ngak-Ngak. Valente Guzman, hello po. Hello po. Takala mo mabait mga kaibigan, ano? Ayan, sa totoo lang, tayo naman dito, Kuya Beck Videos. Lahat naman ng hinaano natin dito, nilalabas natin dito, katotohanan. Anong katotohanan? Ha? Yung paninira mo kay Francis Leo Antonio Marcos. Ha? Yung katraidoran ninyo kay Francis Leo Antonio Marcos, o di ba? Ipinakita nyo nga, tama, katotohanan nga. Katotohanan na tinraidor nyo si Francis Leo Antonio Marcos. Katotohanan na nagsisinungaling kayo sa mga ibinibintang ninyo kay Francis Leo Antonio Marcos. Mga ugok. Na meron tayong hawak na papeles o katibayan. Ano yung papeles? Ano yung katibayan na sinasabi mo, Ngak-Ngak? Hindi tayo naninira dito pagka sinabi nating preso. Si Kulaong, paninira pa yun. Pagka sinabi nating nabubulot sa kulungan, paninira pa yun. Diba? Pagka ganyan yung pananalita ng mga kaibigan, siyempre sa tagal ko na binibigyan ng reaction to, basang-basa ko na yan. Pagka ganyan yung pananalita niya, nanggagala iting-itik na yan mga kaibigan. Nakaka-high blood na. Pikon na pikon, hindi maka-move on. Doon sa nag-comment mga kaibigan, hindi siya maka-move on. Oh. Ino mo, kay Tatay Nasukir mga kaibigan, ilang araw siya bago naka-move on yata. Ngayon lang yata naka-move on. Tingnan natin mga kaibigan kung may flashback pa. Pag sinabi natin scammer siya, paninira pa yun. Anong tawag mo ron? Paninira talaga yun nga. Kasi wala kang pinanghahawakang ebidensya. Sinasabi mong scammer si Francis Leo Antonio Marcos. Sino ang na-scam ni Francis Leo Antonio Marcos? Ilabas mo, ihain mo yung ebidensya na sinasabi mo. Diba? Ganyan lang kasimple yan eh. Kasi ang iniiwasan natin dito mga kaibigan is yung mga bagong pumupunta dito sa channel niya, yung mga naliligaw dyan sa channel niya mga kaibigan, na buong akala nung mga naliligaw dyan, kung tama yata itong mga sinasabi nito. Kasi kung hindi natin kukontrahin niya mga kaibigan, manganganak yan mga kaibigan ng ng mga kabubuhan, manganganak yan. Kung may mapapaniwala to, yung maniniwala dyan, di magiging bobo na rin. O di ba? Yun ang real talk dyan mga kaibigan. Kaya inaaraw-araw natin na bigyan ng reaction tong mga kupalugs na to. Human trafficker siya. Paninira pa yun. Lahat yun. Katotohanan nandun sa kanyang mga kaso. Kung hindi mo patunayan yan, Ngak-Ngak, kasi sabi ko sa'yo, lahat ng sinasabi mo, yan ang magpapalagapak sa'yo pagdating ng takdang panahon. Pakatandaan mo yan. Darating yan. Kung taga mo, kung saan mo gustong itaga, darating yan. Yang sinabi ko na yan sa'yo. Di ba? Iyak ka talaga. Kumbaga sisinggalaiti ka. Paglabas ni Francis Leo Antonio Marcos, sisinggalaiti ka. Talagang pupulutin ka talaga sa hindi ko alam kung saan mga kaibigan. Ngayon pa lang, itinan niyo yung itsura mga kaibigan. Lubog na lubog yung mata mga kaibigan. Ang itim-itim nung ganito. Anak ng patuting o tingarin. O yan o, tingnan mo. Talalalim na ng mata mga kaibigan o. Hindi na nagpagkakatulog mga kaibigan. Yan yung ginagawa niya ngayon, pero yung nasa isip niya, sino kaya yung mga pwede magpalipad bukas? Sino kaya pwede maimbita bukas na ano? Siyempre birthday mga kaibigan eh. Siyempre sigurado yung mga kaibigan, nakulot. Punta ka naman bukas, birthday ni ano mo. Uy, dalaw naman kayo bukas, birthday ni ano, ganito ganyan. O diba? So, ano ang kaakibat ng mga kaibigan? Lahat ng pinag-message niya na punta kayo nood kayo sa channel ko, birthday ni ganito ganyan. O diba? Dahil aasahan na naman ng mga kaibigan, pambili ng pako. Ay, naku po. Pakinggan pa natin lang konti mga kaibigan. At saka, idagdag parinig ko rin sa mga bitilis ngayon. Ganun ang pakiramdam ko dati.
hindi pa tayo lumabas. Alam mo, nung nandoon pa tayo sa FLF, wala pa. Ano yata itong mga kaibigan eh, naging FFCI yun yata itong mga kaibigan eh. Pero anong nangyari, lumabas siya, walang sumama sa kanya, kaya nanggagalaiti. Diba? Tumalikod siya sa pagsuporta kay Francis Leo Antonio Marcos, pero walang sumama sa kanya, nag-iisa lang siya ngayon. Tuturuan mo pa maging traitor yung mga tao? Ugok mo, may mga sariling isip yan. FFCI. Nung nagkausap lang kami sa isang live, si FLM or si Kulao, grabe ang parang hindi natin yung parang natutuwa tayo na parang direkta na nagkausap, kasi sinabi niya na pag okay na siya, makalabas na siya, pupunta siya dito sa Singapore kasi mayroon siyang ari-arian dito sa may Sentosa. Ari-arian na naman, di ba? So, ang real talk dito, pumunta kayo sa FLM community dahil ang nasa isip ninyo, kung ano yung ipapakinabang ninyo. Mga ulupong, di ba? Mga mapanggamit kayong mga tao, di ba? Kung ano meron si Francis Leo Antonio Marcos, wala kayong pakialam doon, wala kayong karapatang halukayin yan, di ba? Si Francis Leo Antonio Marcos lang ang pwede mag-divulge nung kanyang mga possession, yung kanyang mga earthly possession, di ba? Ako, marami ako naalaman, di ba? Marami rin na nagsabi sa akin ng ganito, pero hindi ako pwede mag-divulge, di ba? Dahil personal asset ito ni Francis Leo Antonio Marcos. Pero pag sinabi niya, yun talaga yun, mga kaibigan. Alam naman natin kung paano nag-iingat si Francis Leo Antonio Marcos sa mga panahon na ito, mga kaibigan, di ba? Dahil talagang hindi siya tinitigilan, mga kaibigan, eh. Gustong kunin kung ano yung meron siya, di ba? Kaya wala siyang ibang magawa kung hindi talagang higpitan ang kanyang sinturon na wag gamitin yung kanyang mga ari-arian para hindi makuha nitong mga ulupong, mga traidor, di ba? Ganun lang yun nakikita ko na ano dyan eh. Talagang itong mga to, ang habol nila, mga kaibigan, is personal kumbaga kailangan meron sila ikapakinabang, di ba? Hindi alam kung saan. Tapos magkalapit daw sila itong tennis player ba yun? Pero yun, inikot ko rin doon sa Sentosa at saka medyo gano'n lang. Wala naman akong nakitang na kay Francis Leo Marcos yung ari-arian na yun. Opo. Kung iba naman eng-eng to, mga kaibigan eh. Sinabi, doon sa Sentosa, meron akong ari-arian doon. Umikot daw siya sa may Sentosa. Wala siya nakitang ari-arian ni FLM. Hindi mo kasi alam ang style ng pagninegosyo o hindi mo alam ang style kung paano pinapatakbo ni Francis Leo Antonio Marcos yung kanyang mga investment kung saan-saang kumpanya, di ba? Yan, real talk yan, di ba? Pero hindi para tayo alamin natin, hindi para anuhin natin, di ba? Dahil hindi atin yun, wala tayong pakialam doon, di ba? Ang importante, kung ano yung meron si Francis Leo Antonio Marcos, ito'y ibinabahagi niya sa sambayan ng Pilipino, di ba? Hindi niya ginagamit lamang sa kanyang pampersonal, di ba? Itinutulong niya sa sambayan ng Pilipino. Yan ang napaka-importante dyan. Yan ang wala kayo, di ba? Ang gusto kasi ninyo, mga makapang sarili kayo, di ba? O baka ang kinin niya yung buong Singapore siguro. Anak na patuting talaga tong Bex video na to. Mukhang nakalagay dito, mga kaibigan eh. Kasi sa kanya galing to, engineer daw, engineer, mga kaibigan eh. O di ba? Yung iba yung klase ng engineer na di ba? Ganyan yung takbo ng pag-iisip. Ano kaya pagka-engineer nito, mga kaibigan? Yeah, pero yon kasi
yun nga, hindi talaga gusto ng Panginoon na lalala at lalaki yung mga pinsala na nagagawa niya. Kaya ito. Oh. Ano ang pinsala na ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos, ha? Pamiminsala ba yung tumulong ka sa sambayan ng Pilipino? Lalong-lalo na noong panahon ng pandemya. Linawin mo nga yan, ha? Engineer, o diba? Anong klase kaya ang engineer ito, mga kaibigan? Anong sekta ng pagka-engineer? Kasi pag sinabing engineer, mga kaibigan, maraming klaseng engineer, mga kaibigan. Iba yan, eh. Diba? Talaga, mga talunan na naman itong mga ugupong na to. Bisitahin nga natin, mga kaibigan, si Bex Video. Ano bang meron dito kay Bex Video? Silipin lang natin. Bex Video. Wala, hindi ko na makita yung channel dito. Small letter lang yata yun. Wala. Walang lumalabas. So, yun lang yung bigyan natin ng reaksyon, mga kaibigan, no, di ba? Tinitira na naman nila yung SEC. Ngak-ngak, wala ka nang magagawa sa pagkakataon na to, di ba? Kahit tadtarin ninyo ng email ang SEC, wala na kayong magagawa dahil hindi na basta-basta matitibag ang FFCI worldwide. Pakatandaan mo yan, ngak-ngak, di ba? Galaiting-galaiti ka eh. Dahil kukunti lang kayo dyan sa inyo, di ba? Talagang puntiryang-puntirya mo talaga na ano eh, na makuha kaming mga supporter ni FLM. Hindi mangyayari yan nga kahit anong gawin mo. Oh, good luck na lang sa birthday ng kinakasama mo. Happy birthday. Ano ba? Tingnan natin bukas, mga kaibigan. Kung, siyempre, kaya sinabi ko kanina, mga kaibigan, imbita mga kaibigan, punta ka birthday ni ano, punta ka naman birthday ni ano, di ba? Siyempre, ang dami dyan yung magpapalipad, tingnan natin kung meron nga. Baka bukas busy lahat yung mga tao. So, abiyag Francis Leo Antonio Marcos, nag-iisa kang pandemic hero ng sambayan ng Pilipino. Ang laban mo ay laban din naming mga Pilipino, di ba? Hindi ka namin iiwan. Justisya ang sinisigaw namin para sa iyo, Francis Leo Antonio Marcos. Abiyag ka, Apolakay, abiyag.